Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. AFP Chief Navarrete sa mga sundalo sa Ayungin Shoal, stand our ground. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Stand our ground, atin yan. Ito ang direktiba na bagong Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Antonio Navarrete sa mga sundalo na nakadeploy sa BRP Sierra Madre. Kasunod ito nang sumalubong sa kanyang issue ng panibagong enkwentro sa pagitan ng Philippine Navy personnel at China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa unang panayam ng media mula nang manumpa bilang ika-61 pinuno na AFP, tiniyak ni Navarrete na handa mga Pinoy sa BRP Sierra Madre na may sinusunod na rules of engagement. Kinumusta rin umano sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kalagayan ng mga Pinoy at ipinag-utos sa kapasidad bilang Commander-in-Chief ang kaligtasan ng mga ito. Paniguro ng bagong 4-star General, patuloy sa paggampan ng profesional na tungkulin ang AFP. We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also. Sa mga bagong video na iminahagi ng AFP Public Affairs Office, makikitang sinadyang lumapit ng CCG personnel sakay ng rigid hull inflatable boat sa bisinidad ng Philippine Navy warship sa teritoryong nasa exclusive economic zone ng bansa. Sa halip na sumunod sa pagtaboy ng mga Pinoy, naawi pa ito sa paghampas ng bato ng mga Chino na ikinasugat sa ulo ng isang Pilipino at ikinagalo sa braso ng isa pa. Sabi ni retired Admiral Roy Vincent Trinidad, siyang special spokesman ng AFP sa West Philippine Sea, ito ang unang beses na lumapit ng 30 meters ang Chinese sa BRP Sierra Madre mula noong marahas na June 17, 2024 incident kung saan isang sundalo naputulan ng daliri. Indikasyon itong sadyang nang provoke daw ang mga Chino na napahiya at nabugbog umano sa information space. Buhat ang 2016 Arbitral Award Anniversary at kontrobersyal na Batanes claim at AI monkey video. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ASEAN at South Korea, pinalalakas ang pagkakaisa, security, at digital cooperation. Nanawagan ang South Korea ng mas matibay na pagkakaisa sa pagitan ng Republic of Korea at mga kasaping bansa ng ASEAN, sa gitna ng lumalalang geopolitical tensions at pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. Sa ASEAN Post-Ministerial Conference sa Maynila, sinabi ni South Korean Foreign Minister Cho Hyun na walang bansa ang makatitiyak sa sarili nitong kasaganahan at seguridad ng mag-isa. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga mapagkakatiwalaang partner, kung saan kinikilala ng South Korea ang ASEAN bilang mahalagang katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, patuloy ang pag-usad ng ASEAN Republic of Korea Plan of Action 2026 hanggang 2030, na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga layunin ng Comprehensive Strategic Partnership. Kabilang sa mga prioridad sa susunod na 5 taon ang pagpapalakas ng cybersecurity, digital transition, at creative economy. Mga ka-happy hour, manatiling nakatutok sa special coverage ng DZRH at MBC TV Network News Update Year 2 para sa isasagawa ng the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special